Pag nasa handaan ka, narinig mo na ba yung mga usapan na, yung mama ko, napakasarap magdinuguan. Tapos pag subo mo ang lansa, kadiri. Tapos hindi ka makareklamo kasi nakikikain ka lang. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sobrang sarap na dinuguan. Kailangan natin ng 1 kilong sibuyas na pula, 1 kilong namumulang mga kamatis, 2 tali ng tanglad, at wag ito pupukpukin. Tapos yung liempo dapat makapal yung hiwa, and this is 4 kilos. Iihawin natin yung liempo and hindi natin to talagang lulutuin. So half cook lang siya. Pero dapat may sunog-sunog ng onte to get that smoky flavor. And then we're going to slice it. For the pork blood naman mga kamari-chef, dapat ito nilalagay muna natin sa freezer para kung sakasakali yung nabilhan natin ay ma-water content yung dugo. At least, pag na-strain mo siya at medyo frozen siya, naghihiwalay yung dugo at saka yung water. O, yun yung technique ha. The complete ingredients will be listed in the caption. I have an uncle who cooks really well, and isa sa natutunan ko sa kanya ay hindi kailangan exaggerated yung dami ng luya. Just slice it thinly, tapos para ma-extract mo yung ginger essence niya talaga, piprituhin mo siya hanggang mag-brown, and then you have to set it aside. Next is the sliced inihaw na liempo. Ilalagay na natin sa pan together with 1 tanglad. Huwag pupukpukin yung tanglad ha, para hindi pumait. And then yung garlic din, buo lang. Tapos, 1 kilo tomato and 1 kilo onion. So, hindi na nagkasya sa pan ko kasi the liempo is 4 kilos in total. Kaya, dyan ko na lang sa planggana na stainless lulutuin. Okay, balik na tayo sa pagdadump ng ingredients. We are now at the 1 kilo red onion. Hahaluin lang natin dito mga kamari-chef, and then make sure na nakalubog sa center yung tanglad. So, we are now adding pepper, salt, at saka kung optional to, magic sarap or betchin. Sabi ng mama ko, the patis daw matters. So, kailangan purong patis yung gamitin. Naglagay din ako ng water para mag-start na magpakulo ng pork hanggang sa lumambot ito. Cover and let it simmer for 15 minutes. Mix, and then kung mapapansin ninyo, dumami ngayon yung sabaw niya. That's normal. Actually, masarap yan kasi lumabas na yung katas ng kamatis at saka ng baboy. Now, we're going to remove the tanglad, then add coconut cream or yung unang piga. And then we're going to mix this and let it simmer again. While it is boiling, add na tayo ng red cane vinegar, tapos wag munang hahaluin para hindi mahilaw yung suka. Afterwards, pagkatas kumulo ng ilang minuto, we are going to add 10 pieces of sili na green or yung pangsigang. Do not be intimidated mga kamari-chef kasi nag-i-infuse lang tayo ng flavors. And we fished this out after niya malanta, but we're just setting it aside. Now, here is the hardest part sa pagdidinuguan. You need to slowly introduce the blood para hindi magbukol-bukol or maging magaspang or parang mag-grain yung sauce niya. So, 1 ladle at a time. Sa pangatlong sandok mo ng dugo, ibabalik mo na yung tanglad. Kasi habang dumadami yung dugo, lumalansa ulit yung mixture. So, ibabalik ulit din natin yung siling green. Ngayon, mga kamari-chef, kaya tanggal balik tayo habang nagbubuhos pa unti-unti is ina-avoid naman natin na ma-overpower ng mga aromatics yung lasa ng inihaw na pork belly. Tapos, ibabalik na ulit natin yung luya. Sabi ng matatanda, pag masarap daw yung dinuguan, nangawit daw yung nagluluto nun. Kasi halo nga ng halo. At this point, pag nakita mong glossy na yung sauce, pwede mo natanggalin yung tanglad, tapos hindi na natin siya gagamitin. So ngayon, magre-reduction na tayo ng sauce. Hahaluin natin to ng walang katapusan hanggang sa kumonti yung sauce, at kung makikita nyo, palapot na siya ng palapot. Habang minimix ko siya, dahan-dahan ko na rin tinatanggal yung mga luma na sili at saka yung mga ginger, hinahanap-hanap ko na siya. Kasi you still have to remove that. Kasi 'di ba habang tumatagal mong niluluto, masyado nang tumatapang yung lasa niya, and you don't want that. Towards the end of reduction, we are now adding the laurel. So this is another layer of flavor. Nag-add din tayo ng 1 sandok
ng patis at cane vinegar. And then mga kamare chef, ito yung pwede mo siyang haluin. We are now adding a new batch of 10 pieces ng sili na pangsigang. Basta yung measurements nito mga kamare chef, just divide it all throughout while you're cooking. Habang kumukonti yung sarsa niya or yung sauce niya mga kamare chef, mas lalo siyang umaalat, mas lalo siyang umaasim. Kaya kailangan talaga aalalay-alalayan mo yung pagtitimpla. And once in a while, you really have to taste it. What you're after is a mild flavor of tanglad, a hint of ginger, hindi maanghang na sili na green pero lasang may sili na green. Tapos sa dulo, dapat meron siyang asim na humahabol na pinapatay ng alat ng patis. Sarap mga kamare chef. Sa paglabog na lahat yan mga kamare chef, tanggalin na natin lahat ng aromatics. Ang dapat lang na maiwan dyan is the pork and the blood. Lalagkit na siya mga kamare chef, tas mas magiging concentrated yung lasa niya. And once you see this kind of look, you're good to go! Ayun lang. So I hope you guys like and share this recipe. Bye-bye!